Kwento ni Dulkarnain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ako si Legendary at ngayong araw, ibabahagi ko ang totoong kwento hango mula sa marangal na Quran, ang kwento ni Dulkarnain. Marahil marami sa atin ang hindi pa alam ang kwento nito at napakaganda ng aral na makukuha natin dito, kaya't samahan ninyo ako sa masusing pagtalakay sa vlog na ito. Sa malawak na kasaysayan, may isang makapangyarihang hari, isang pinuno na ang pangalan ay umalingaw-ngaw sa buong mundo. Hindi siya isang propeta, ngunit hindi rin isang karaniwang mananakop. Siya ay isang makatarungan at matuwid na pinuno, ginabayan ng karunungan ng Allah. Ang kanyang pangalan? Dulkarnain, ang lalaki na may dalawang sungay. Ngunit sino nga ba siya? Bakit pinili ng Allah na isalaysay ang kanyang kwento sa Quran? At ano ang hiwaga sa likod ng napakalaking pader na kanyang itinayo upang pigilan ang mga nakakatakot na tribo ng Yajuj at Majuj? Samahan ninyo ako ngayon, mga mahal kong kapatid, sa isang epikong paglalakbay sa nakaraan, gabay ng mga salita ng Allah. Ito ay isang kwento ng kapangyarihan, katarungan at kababaang loob. Isang kwento kung paano binago ng isang tao ang kapalaran ng mga bansa sa tulong ng Allah. Unang paglalakbay sa kanluran, hustisya at awa. Naglakbay si Dulkarnain ng malayo, hanggang sa marating niya ang pinakadulong kanluran, kung saan tila lumulubog ang araw sa isang maitim at madilim na lawa. Doon, natagpuan niya ang isang pamayanan, mga taong nabubuhay sa kadiliman, kapwa pisikal at espiritual. Sinabi ng Allah sa Quran, "Hatta idha balagha maghriba ash-shamsi, wajadaha taghrubu fana'aini, hami'atin wa wajada indaha qauma, qulna ya Dhulqarnaini imma an tu'adhiba, wa imma an tattakhidha fahim husnan." Surah Al-Kahf 18 verse 86. Binigyan siya ng Allah ng dalawang pagpipilian. Parusahan ang mga makasalanan o gabayan sila ng may kabaitan. At bilang isang tunay na pinuno, pinili niyang mamuno ng makatarungan. Ang mga gumagawa ng kasamaan ay pinarusahan, ngunit ang mga gumagawa ng mabuti ay ginantimpalaan. Isa siyang pinunong may hustisya at awa. Ikalawang paglalakbay sa silangan, ang kapangyarihan ng Allah sa kanyang nilalang. Mula sa kanluran, nagpatuloy si Dulkarnain sa kanyang paglalakbay patungo sa pinakadulong silangan, kung saan natagpuan niya ang isang pamayanan na walang kahit anong proteksyon mula sa matinding init ng araw. Sinabi ng Allah, "Hatta idha balagha matli'a ash-shamsi wajadaha tatlu'u ala qaumin lam naj'al lahum min duniha sitra." Surah Al-Kahf 18 verse 90. Wala silang mga bahay, walang lilim, ngunit namumuhay sila ng may pagsuko sa kalooban ng Allah. Ipinapaalala nito sa atin, mga mahal kong kapatid, na kahit saan man tayo mapunta, kahit anuman ang ating kakulangan, ang tunay nating kanlungan at proteksyon ay ang Allah. Ikatlong paglalakbay, ang pader ng Yajuj at Majuj, isang pagsubok para sa sangkatauhan. Ngunit ang pinaka-nakamamanghang bahagi ng kanyang paglalakbay ay nasa hinaharap pa. Matapos niyang maglakbay sa pagitan ng dalawang bundok, nakatagpo siya ng isang tribong nabubuhay sa takot. Sila ay ginugulo at sinasalakay ng mababangis na tribo ng Yajuj at Majuj, Gog at Magog, na nagdudulot ng pagkawasak saan man sila mapunta. Nagmakaawa ang mga tao sa kanya. "Inna Yajuja wa Majuja mufsiduna fil ard, fahal naj'alu laka kharjan ala an taj'ala baynana wa baynahum sadda." Surah Al-Kahf 18 verse 94. Sa halip na kunin ng kanilang yaman, nagtayo si Dulkarnain ng isang napakalaking pader na gawa sa bakal at tinunaw na tanso upang harangan ang masasamang tribo. Ngunit binalaan niya sila, darating ang panahon na kapag bumagsak ang pader na ito, babalik ang Yajuj at Majuj. Sinabi niya, "Hadha rahmatun min Rabba, fa idha ja'a wadu Rabbu ja'alahu dakka, wa kana wadu Rabbu haqqa." Surah Al-Kahf 18 verse 98. Mga kapatid ko sa pananampalataya, ang kwento ni Dulkarnain ay hindi lamang isang alamat ng nakaraan. Ito mang isang aral para sa ating lahat. Siya ay makapangyarihan ngunit nanatiling mapagpakumbaba sapagkat alam niyang ang lahat ay mula sa Allah. Jazakumullahu khairan sa panonood. Kung nagustuhan ninyo ito, huwag kalimutang i-like, i-share, at mag-subscribe para updated ka sa aking ipopost na mga katuruan at kwento sa Islam, inshallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.